listening to music. Asan na yung ano folder? Dala mo? Yes. Kaso copyright tayo ng mic. Kataon ba? Meron ako. Nakablog tayo. When I'm with you, I snooze and miss the moment. You're just too important. Nobody like you do. I can't lose when I'm with you. I snooze and miss the moment. You're just too important. Nobody like you do. Main one running, how you running on me and I'm the main one trying. How you blaming on me and meron silang internet eh. Alam ka naman sabihin ko, ano po password? Yeah. Ano si Angel? Pwede naman eh. Oo. Filipinos are nice, don't be shy. 2,000 binabayaran natin eh. Government na lang ako muna. Government official. At least malapit lang. Eh ano pala eh, May pala ang start ng registration para sa August na exam. Oh, may nga. Palang 10% na kinukonsider kung sila ay nagtatrabaho na sa government. May ganun pala, no? Just went out of therapy. Now going to somewhere else again. Okay, pupunta yung student. Tingnan natin, di baka may bibing kasi ate, ano? Saan? Yung doon sa may daanan. Daanan. Tabi porch. Kasi habang walang kotse, habang malalayo ang kotse. Alam mo, may alalay yan. Going to water cup. Super day, kaya pala yung iba. It will be a very long trip. Kanan ako, di ba? Very long trip to the water cup. So just wait. Just wait. Yan, makikita na natin dyan sa dulo, Josephine. Bungad yun. Side ng Josephine. It's getting Yan, chicken natin shaky. na saan. Dito. Bakit tinabi mo sa laptop? Mainit yan. We're on Josephine's next week, I think. Next week we're gonna... Next week? Next time. Dapat next week kasi next week yung birthday ni Lola eh. Hindi pa nga eh. Hindi pa nga napag-decide. Hindi pa nga nakapag-decide. Probably we'll go here. When the decision is made. Yan, ano tayo mo dyan ulit? Ano yung palabas? Ipili sa likod. May crispy fry ka pa naman doon. So dito ako kailangan nating mag-mute dahil meron kaming pinag-uusapan dyan na medyo personal. Okay, so yung bata dyan nagsasalita. Hindi marinig yung boses niya dahil mas maingay kami ni ate. Nag-uusap, ganyan. So kakanta-kanta lang yan. So one day, pag may time kami pareho, pag hindi na siya masyadong busy, i-vlog ko daw siya na kumakanta. Okay, so magkakaroon na ako ng playlist dyan sa aming channel ng kumakanta siya. So, yung mga pinagdalawan ko yan, hindi ako masyadong tatapin ng ano, kung dinidilig ko talaga sa halaman yung mga pinagdalawan ko. Yung may sabon, binubuhos ko dun sa mga lupa-lupa na kung saan yung mga minsan makukulit yung mga laga namin pusa, dumudumi. So, yung mga pinagsabunan, yun ang binubuhos namin doon. Tapos, nililinis ko dyan sa flooring ng terrace dahil yung alikabok talaga walang patumangga. As in talagang unlimited, diba? Dahil open space nga siya, open yung terrace. Subukan kong magpatubo ng suha. Yan ang mga buto ng suha at dyan ko nilalagay para titingnan natin kung tutubo nga siya kasi matagal ko nang pinatuyo yan. Kaya bungi-bungi yung terrace ko kasi dahil nga sa init, so kung ano yung mga madaling matuyo, binababa ko doon sa flooring.
Yung mga kaya naman, dyan iniiwan ko na lang dyan. Kasi talagang walang ligtas talaga kahit nandiyan sa terrace, walang ligtas sa init. Kawawa yung mga halaman. Kaya, yan, kalat-kalat yung aking pagdidilig. Yan yung isa ko sa mga diversion ko. Halimbawa, pag gusto kong kumuha ng break galing sa pagbi-business. Ayan, nagdidilig, lumalabas ako dyan sa terrace. Tingnan ko yung mga halaman, sinisilip ko, tinatanggalan ko ng mga patay na dahon. Tapos, kung tuyo na, yan, dinidiligan ko. Pero mostly, yung aking pag-spray at pagdidilig ay nangyayari yan ng magang maaga pag bago ako mag-almusal or after, ganyan. Tapos sa hapon, bago kami magrosaryo, bago ako maligo. Yan, ganyan ang nagiging routine ko kapag nandyan din lang sa bahay. Ito namang mga ito ay mga nakahangyan. Kailangan ko silang ihiga dahil nagkanda hulog, lalo na pag malakas yung hangin. So tumatapo, nagkakanda tanggal sila sa kinakapitan nila ng mga bunot ng nyog. Hinahang ko lang talaga sila dati pag tag-ulan kasi madali silang masama sa dilig ng ulan, lalo na dyan sa may terrace dahil yung talsik lang para na silang ine-sprayhan. So, ginawa ko, hiniga ko na lang silang ganyan kaysa maya-maya nahuhulog. At dinidiligan ko na lang din ng pahiga, ganyan. Kasi wala naman silang papestuhan dun sa flooring dahil nandoon na nga yung ibang mga malalapad ko na pakpaklawin. So, itong mga to, pinapaano ko pa sila, pinapalaki, ganyan. So, nung tag-ulan, maganda yung mga dahon nila. Pero ngayong tag-init, ay grabe, natutuyo talaga sila. Kaya magat hapon yung spray ko sa kanila ng tubig. Kasi kinuha ko lang din yan dun sa farm. Tapos sinalagaan ko dyan sa baba. Kasi maganda naman talaga na may halaman. Kasi at least may filter ka ba sa mga alikabok. Tsaka yung mga, yun nga, malamig sa pakaramdam, malamig sa mata, ganyan. So, tinatsaga ko yan na isa-isahing diligan, ganyan. Dahil ayoko kasi na bare lang yung terrace dahil nga nung una yan nagsasalo yan ng yung sobrang init, ganyan, sinasalo niya yung init. Tapos kung ulan naman, yung kumbaga, 'di ba, yung mga talsik-talsik na niya, nabablock niya, ganyan. So maraming purpose yung halaman, lalo na nakakatulong sa paglilinis ng hangin, 'di ba? So kung walang halaman, paano naman, 'di ba? Kaya ako, pag itambayan ko pa naman yan dyan, maganda kasi pa rin sa pakiramdam yung may mga halaman ka dyan. Kasi hindi naman lahat na capable na magtanim. Hindi naman lahat ay may space na paglagyan ng tanim, 'di ba? So, samantalang ako, pwede ko siyang ilagay dyan, ganyan. So, palipat-lipat yan. Minsan ilalagay ko doon sa may gilid, minsan nasa gitna sila, minsan nandiyan sa pinakasulok. Depende sa weather kasi tulad niya, nag-iba na yung position ng araw. So, dati, yung araw, pag umaga, nandoon lang sa may leftmost ko. Ngayon, pag umaga, ay hanggang nandyan na sa may corner ng kaya pasok na pasok siya dyan sa pinakabuong ng terrace. Kaya, yung mga halaman, minsan, yung mga bandang 8 to 9, mainit na. So, parang wala nang pagtataguan yung mga halaman. Ganyan na lang, na lang siya, natutuyo na nga lang.
So, ang pinaka-remedy ko talaga minsan, yung tanim ko na aloe vera, ginigiling ko yon tapos nilalagyan ko sila. Kasi para yung parang soothing, 'di ba? Soothing sa kanila yung mga ugat nila, ganyan. Nilalagyan ko ng ganun. Pero yun ay nilalagay ko in between ng pagdidilig ko kasi hindi ko siya pwedeng isabay dahil aagas lang din yung aloe vera, sayang naman. So, yan yung ginagawa ko na parang recondition sa kanila. Pero, hindi siya mamahaling orchids ha. Yung mga nakukuha ko lang yan sa mga gilid-gilid ng puno. Baga, kinukuha ko lang siya kasi parang maganda siyang alagaan ba. Yan ang itsura nila kapag mga nakahiga. Ganyan. Diba? So, tsagain ko lang at yayabong din yan. Ngayon na talaga sobrang init. So, ayan. Yung mga alaga ko. So, ganun pa man. Yan, mga dates. Pinalalaki ko yan. Sana mabuhay sila sa bundok. Yan, mga dates yan. Okay, so, thank you for watching, everyone.